Ano ba ang dapat? Yung gulong na may tama or may upod ng konti versus dito sa bago? Saan nyo dapat ilalagay ang upod? Sa likod ba o sa harap? Palagi kang safe sa kada biyahe. Mga dami na magturo ng disiplina, maging responsable sa manibela. Good afternoon mga ka-SP. Tignan nyo po, meron lang akong papakita sa inyo na hindi pantay ang kain ng gulong. No? Medyo damage yun dito sa kabila, sa gilid versus dito sa gitna. Yung gilid po, kung matatanaw nyo yan, ay ganyan din po ang kinahinatnan. Okay? So, ano po ba ang problema pagka nagkakagaroon ng ganyan ang ating mga gulong? Yan po ay kulang sa hangin. No? Pinagpalit ko po, kasi yung likod ay sariwa. Tignan nyo, wala pong katama-tama. Yan. Okay? So, kung ako ang papipiliin, ano ba ang dapat? Yung gulong na may tama or may upod ng konti versus dito sa bago? Saan nyo dapat ilalagay ang upod? Sa likod ba o sa harap? Sa akin, no, bilang isang hindi naman sobrang veterano, pero alam nyo siguro sa tagal ko na rin nagmamaneho, 32 years na po akong professional driver. At base sa aking mga karanasan, no, mas maganda na po na doon nyo, ilipat nyo na yung gulong, no, na may tama sa likod. Bakit kanyo? Alam nyo katagalan yan, na ilang beses ko na ho kasing ginawa yan eh. Katagalan po yan ay papantay po yan. Obserbahan ninyo yan at papakita natin ng mga ilang buwan. Actually ngayon, kasi galing Bicol ito, hiniram ng aking biyenan, no. Nung nilipat ko yan bago tumakbo ng Bicol, naniguro lang ako. Kasi baka mamaya, yan po ay sumabog, delikado ang masabugan ka ng gulong sa harap. Isipin mo yun lang hindi magpantay ang hangin mo, kulang ang hangin sa kaliwa, sa kanan sakto. Ang nangyayari po niyan, pag kulang ang hangin dito, kumakabig po ang kotse natin or ang manibela natin pakaliwa. Pero kung kanan naman ang kulang sa hangin, kumakabig po yan ng pakanan. What more kung sumabog po yan? No? Pag sumabog yan na nasa NLEX ka or nasa highway ka, no, sa probinsya, alam niyo naman ang takbuhan dyan, 60, 80 hanggang 100. Isipin mo pagka sumabog yan at sumabog sa harap, kakabig ka po niyan is either pakaliwa or pakanan. So ngayon, paano? Ako kasi nasabugan na po ako ng gulong sa likod. Pag ikaw nasabugan ka ng gulong sa likod, yung manibela nyo, diretso pa rin po yan. No? Diretso pa yan. Hindi ko lang alam kung mayroong mga naka-experience na sumabog ang likod, kumabig. Siguro ang mali nun, pumreno. Pagka kayo naputukan ng gulong, huwag kayong basta-basta pepreno. Hayaan nyo lang muna, i-freewheeling nyo lang para hindi siya kumabig. Yun ang technique dyan. Ngayon, yung kasi lagi kong ina-advise sa inyo, pagka halimbawa namang hindi pantay ang gulong at pinaka-camber mo, wala pong magka-camber, mga ka-SP, ng hindi, yung ganong gulong na nasa likod, hindi po ika-camber yan ng nagka-camber alignment. Sasabihan kayo na bumili na lang kayo ng bagong gulong or yung dalawang sariwa sa likod ilalagay sa harap. So, ganun po yun So, eto ako nagbibigay ng tip na tingin ko talagang alam po ng mga matatagal na yan. Marami pong gumagawa ng ganyan na ililipat yung dalawa sa likod at hindi po yan bibili ng 4 na gulong agad. Marami po yan, except na lang kung sobra-sobra ang pera. Bibili 4. Eto ngayon hindi ko naman po sinasabi na gamitin nyo yung gulong nyo ng pudpud. Pero yung gantong sitwasyon, sayang po yan. Kung ganto, makapal pa, hindi nyo nagagamitin or bibilan nyo na ng bago. Ako, except na lang, kung talaga napakarami yung pera at sobrang sigurista, tama rin po yun. Pero sa akin, gagamitin ko muna yan at ilalagay ko po sa likod. Okay, sana po medyo natututo kayo sa aking mga tinuturo, mga ka-SP. Sige po, maraming po salamat. Majesty Driving School. Dito ay tiyak ka na matututo. Majesty Driving School. Palagi kang safe sa kada biyahe. Mga dami na magturo ng disiplina, maging responsable sa manibela.